Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita ang atong tutukan sa 1 Western Visayas. Mamuno nga pag-ulan nagdala sang pagbaha sa pila ka lugar sa Western Visayas. Pila ka LGUs nagkansila sang klase. Biyahe naman sa mga sakayan nagapadayon pero Philippine Coast Guard nakaalerto. Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog magatambong na sa masunod nga Quad Committee hearing sa Kamara. Anay alkalde nakulbaan sa iya seguridad. Mga residente malapit sa bulkan amat-amat na nga nagabakwit kasunod sa kangawa nga liwat maglupok ang Mount Canlaon. Kinanglanon sa mga evacuee ginahanda na sa mga apektado nga LGU. Manunudlo nga nagaserve man bilang pastor, patay matapos ginbuno. Biktima nasalaan ng kuno sang sospek. Duha ka separado nga pagpangtiro nagluntad sa Bacolod City. Duha ka persona patay. Pasalamat Festival 2024 sang Dao Capiz. Mas mangin masadya, kaupol sanday John Lucas, Faith De Silva kag A.A. Guzman, buwas na sa gabi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlatan. Kag ako naman yung kapusay ng Pretos Live, ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapusong mamunog nga pag-ulan dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility nagresulta sa pagbaha sa pila ka lugar sa Western Visayas. Biyahe sa masakayan pandagat nagapadayon si Zen kinantang sasa nakatutok live gikan sa bahin sang Barangay Arguelles, Haro, Iloilo City. Zen, ano nang latest? Jared Adrian, madamo nga mga pamilya sa Western Visayas ang naapektuhan sang baha kasunod sa nga wala untat nga pagbubo sang ulan humalin pa kagabi samtang klase sa mga probinsya ang ginsuspendeman. Naglutaw ang kagamitan sa mga residente sang ginsulod sang tubig baha ang pila ka mga balay sa Sibalom Antique kagabi. Nangin madasig ang pagsaka sang tubig bangod sa mamunog nga ulan. Masobra naman 1,000 ka mga individual ang ginpang-evacuate sa 18 ka mga banwa sa probinsya. Base sa report sang PDRRMO, pila ka insidente sang pagtiphag sang duta ang nagluntad. Apang minimal lang ang epekto sini kung ikumparar sa mga lugar nga ginbaha. Possible naman sa mga motorista ang mga national highway. Sa Tobias Fournier, may 66 ka mga pamilya ang ginpangbakwit. May isa man kabalay nga narumpag bangod sa mabaskog nga ulan. May mga 545 families ang nag-evacuate o kung mga 1,825 ka persona dyan sa atin nga mga munisipyo dyan sa Antique nga naapektuhan, no? Kag ang bahal ka dyan, amuro dyan sa Pandan, dyan man kita sa Lawaan, Bugasong, no? Kag may mga areas man nga naapektuhan dyan sa Antique kag sa Sibalom. Ang pagbubo sang ulan ang dala sang hangin habagat nga ginpabaskog sang bagyo nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Madamo man nga mga LGU sa probinsya ang nagkansela sang klase. Sa Iloilo City, ginpapauli ang mga estudyante bangod ginsuspende ang klase. Sa Aklan, gindeklarar ang class suspension sa bugos nga probinsya. May class suspensions man sa pila ka mga banwa sa Iloilo Province kag Capiz. Sa Parola Wharf, ginabantayan ang panahon bangod sa tion nga mag-zero visibility, temporaryo nga ginapauntat ang biyahe sa mga fiber boat. Apang wala naman sang stoppage order nga gin-issue ang Philippine Coast Guard sa mga sakayan pandagat kag nagapabilin nga normal ang biyahe sa Iloilo. Ang inyo Coast Guard diri sa province ng Iloilo naka-heightened alert sa subo nga panahon, ready to deploy kag anytime nga may ara nga emergencies ara kami para mag-response. Sa Negros Occidental, 22 ka mga LGU ang nagkansela sang klase bangod sa malaing nga tiyempo. Kadamaan, tanan nga level ang ginkansela sa pareho nga pampubliko kag pribado. Ugaling sa Bacolod City, gintugyan sang alkalde ang desisyon sa mga tagdumalahan sa eskwelahan. Sa sining universidad, kanselado man ang klase sa College Department apang nagbalik ang mga kabataan agud magbayad para sa ila exam sa Lunes. Sa Lunes, nang exam na namon? Di mo na naging agaw ko bayad subong. Tingnan kay kinanglan gid. Pero mag-safe lang kami nga makapuli kami karon nga doon mo lang ni Japon ang ulan. Nagapabili naman nga may biyahe gikan kag padulong sa Bacolod City kag mga puerto sa Negros Occidental. Sa advisory sang PCG Northern Negros Occidental, ginapanugyanan ang mga magagmay nga sakayan pangdagat nga ipaiway na ang pagpalawod.
Jert, base sa forecast sang pag-asa, yara sa heavy to intense rainfall ang maeksperiensyahan subong nga weekend. Gani ginapaalerto ang mga residente. Ginapanugyanan man ang mga apektado sang baha nga magpabilin anay sa mga evacuation center agod hiluway sa peligro. Jert? Madamo gid nga salamat kag halong kamudera kapuso Zen Kilantang Sasa. Aring balantayan, mga residente naman sa sulod ng 6-kilometer permanent danger zone o kung PDZ sa Mount Canlaon na matamat na nga nag-evacuate. Mga residente nga hindi makumudar sa ilang barangay ginsaylo na sa evacuation center sa Banwa, sang Nakasilyan. Nakatutok, Irene Pedreso. Duha ka adlaw nga naeksperyensyahan ang mamunog nga ulan sa pila ka bahin sa Negros Occidental sa Banwa sang Lacasiliana. Magluwas sa kabalaka nga liwat nga maglupok ang bulkan. Nakulbaan man ang mga residente sa barangay Biak na Bato nga liwat nga magluntad ang lahar flow kasubong sang natabo sang Hunyo. Gani nagdesisyon na ang mga ini nga mag-evacuate. Bayo na namon. Balik ang gabi dira kami sa gym natulog kay natupag ang sa dito gid sa balay namon. Dira sa babaw sa Tamburong. Kinanglan gid namon nga mag-evacuate kagabi para man sa safety namon. Baan to natarantar kami man na daw na trauma kami okay na subong kay daw permi kami gina-check nila. May naplastan man nga tents ang barangay officials. Apang bangod nagdugang ang numero sa evacuees. Hindi na ang mga ini maakomodar. So ang mga pumuluyo willing man sila sa pagkadto sa evacuation kay daw na will burst naman sila kag na batyagan man nila nga delikado gid man para sa ila. So isa na siya sang pagpanghangkat man no, sang bagyo kag nakita ko delikado sa mga panimalay. Pagpanghangkat karon para sa mga residente diri sa nabukid nga bahin sang Banwa sang Lacasiliana ang mag-evacuate bangod sa malain nga tiyempo nga dalas sang pag-ulan-ulan. Sa evacuation center sang Banwa gindiretso ang dugang nga evacuees. May nakahanda na nga food and non-food items nga kinahanglanon sa mga ini. Sa uli nga datos, hindi magdubo sa 300 ka mga individual ang nag-evacuate halin sa barangay Masulog kag Biak na Bato. Sa Canlaon City, Negros Oriental, masobra 100 ka mga pamilya man ang nag-evacuate base sa datos ng LGU. Ginatutukan man karon ang mga residente nga nag-i-star malapit sa mga sapa kag suba. Sa tion nga liwat nga maglupok ang bulkan, posible nga mag-upod sa tuwig baha ang sulfur debris halin sa paglupok sa bulkan sa Hunyo suro sa Fivox. Sa sulod sa 24 oras nga monitoring sa Fivox, masobra 10,000 katoneladas ng asupre ang ginbugas ng bulkan. Wala pa kita sang eruption nga nakita on the surface. Wala pa kita sang may na-monitor nga mga gagmay or mga minor nga eruptions ma'am no sa subong. Wala man kita may makita sa aton nga bulkan visually nga gina-emit niya. Upod Garwa Banggoy, Irene Pedreso, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, anay Iloilo City Mayor Jed Mabilog imbitado sa masunod nga Quad Committee hearing sang Kamara. Anay alkalde aminado nga ginakulbaan pa, ilabi na nga wala inisang security personnel suno sa iya abogado. Ini ang gintutukan ni John Sala. Dako ang posibilidad nga madayon na ang pagtambong ni anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Quad Committee hearing sang Kamara nga nagatalakay sa war on drugs sang Duterte administration. Sa pagtakop sang Quad Committee hearing kahapon, ang investigasyon kay Mabilog ang ginpalayag ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez. Mr. Chairman, may we allow to invite the former mayor of Iloilo, Mayor Jed Mabilog. Sino sa legal counsel sang anay alkalde apisan nga wala pa sila sang may nabaton nga opisyal nga komunikasyon nagikan sa House of Representatives. Siguraduhon nila nga preparado si Mabilog sa pagsabat sa mga palamangkutanon sa mga kongresista ilabi na ang pagkaulamid sini sa narco list. Paglamita bala sa iyang ngalan sa narco list kag ang iyang nagyan balang kakulba during the time nga ara siya sa listahan sang drug list ni anay Presidente Duterte. Dugang pa ni Attorney Hukaban, magluwas sa mga statement ni Mabilog, ila man ginatutukan ang seguridad sang anay alkalde, ilabi na nga wala inisang security personnel. Aminado naman si Hukaban nga may kakulba pa kay Mabilog, ilabi na nga hindi ilahog-lahog ang ginkaulamiran sini nga issue. Siyempre, kung i-recall niya ang iyang naagyan sa idalom sang anay Presidente, somehow it will rekindle bala ang hatred sang anay Presidente kag sang iya mga sumunod against Mayor Jed Patrick Mabilog.
Ginapreparahan man sang campus sini ang natala nga pagpauli sang anay alkalde sa syudad sang Iloilo. Apang suno kay Attorney Hucaban, ilaan ay hitsohon ang mga kaso sini kag ang tanan nga mga isyong ginakaulamiran antes magpauli sa syudad sang Iloilo. John Sala, One Western Visayas. Papuso sa Bacolod City naman, duha ka mga persona patay sa separado nga pagpangluthang kahapon. Motibo sa duha ka krimen ginapadalman pa sa otoridad. Yaring balita nga itong gintutukan. Magluwas sa dalago nga bulto sang illegal nga droga nga na-recover sa sudasod nga operasyon sang Damlaglang. Palaligban sa Bacolod City Police na tabo nga sudasod nga pagpangluthang kahapon. Manog alas 4 sang hapon, nasapwan ang ining lalaki nga nakaduag pula nga t-shirt nga nagahuray-aad kag dugoon sa tungas sang kampo. Sa barangay Vista Alegre, may pilas ini sa ulong ginapatihan sa kaprisan tuga sang pagpangtiro. Ginkilalang biktima kay Elias Reman, 31 anyos. Sunod sa kaprisan, wala sang nabatian niya lupok sa lugar bangod mamunog ang ulan. Ang information talin siya sa taga-Kamangkalan, permilan di gakwan, permilan gapamasyar di sa Bacolod. Mupagid na sarang ginatukib namon nga ara sa Bacolod, anong iyang mga... Padayon pa ang ginapadalman ang motibo kag suspect sa krimen. Masobra sa oras lang ang nagligad, ginlutang man si Elias Mark, 39 anyos, samtang nga nagpungko sa likod sang tricycle sa barangay Bata, Bacolod City. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan, nga ginpalapitan ini isang wala pa makilalan nga lalaki. Ang biktima gintiro sa makapila ka beses. Pila sa ulo, kag iban pa parte sang lawas ang ginkamatay sini. Illegal nga droga ang ginalantaw nga anggulo sa krimen. At that time, sa pag-recover sa iya, no, may mga para-paralyan recover sa kanya. Mga plastic for mga precursors, pwedeng repacking. Na-recover sa kanya kagabi. So, any part, which part of the body? Sa pouch niya, sa pouch. May mga kasi may yung investigation din na hindi namin i-divulge. May ginawiyata na CCTV footage sa kapulisan. Mayara naman sila persons of interest. Nagpasaling ang kapulisan nga wala sang dapat kabalakan ng publiko bangod ginatutukan na ang investigasyon sa separado nga insidente. Wala sang dapat nga ikakulba yung publiko ta. Kay makulbaan na sila kung ang pulis ta gapabaya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Friatos, One Western Visayas. 21 kakumpanya nagpasakop sa ginpatigayon nga job fair sang Iloilo LGU. Pila sa mga aplikante fresh graduates nga nagalaom nga makasulod sa obra. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Rain or shine, dayon sa gihapon ang job fair sang Public Employment Service Office sang Iloilo Provincial Government nga ginhiwat sa Grand Social Hall sang Casa Real de Iloilo. 17 tanan ka local companies kag government agencies ang nagpasakop sa job fair. Masobra isa kagatos ka mga aplikante ang nagpasimpalad nga makapangita sang trabaho. Ang mag-abyan nga Jason kag Raymart nga lunsay fresh graduate luyag makasulod sa Philippine Army. Gani gindala nila ang ilang requirements agud maka-apply. Para maka-apply sa army, ma'am. Handa mo naman, ma'am. Kagusto mo naman makabulig sa atin nga banwa or sa atin nga sa Pilipinas ba? Kadungan man sini nagpatigayon sang payout sa 870 ka benepisyaryo sang dole tupad sa idalom sang Cash for Work program. 41 ka mga banwa ang nakabenepisyo. Lakip man sa ginpanagtag sang national government ang mga kagamitan sa pananong kag pagpangisda. Yung mga pinamigay natin ngayon ay bahagi ng aming pakikisa at pasasalamat na rin doon sa ating mga farmers kasabay ng pagdiriwang ng birthday ng ating minamahal na Pangulo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. At exciting mga kapuso, buwas na! September 14, mag-aumpisa ang selebrasyon sang Pasalamat Festival 2024 sa Dao Capiz. Ganing uptanda ang mga daonhon sa hiwaton nga opening salvo nga pagasundan sang pagpakilala sang hiyas sang Dao candidates. Siyempre, alas 9 sang gabi, kita na kita sa Bao-Bao Dao Public Plaza para sa hiwaton nga Grand Kapuso Fiesta. Get ready nga magbanding upod ka ni John Lucas, Faith De Silva kag EA Guzman. Kita-kits mga kapuso! Pasalamat Festival na at excited na kaming makifiesta kasama kayo mga kapusong daonhon. Kaya naman magkita-kita tayo September 14, 9 p.m. See you guys there!
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Manunudlo nga isa man ka pastor, patay matapos ginbuno. Sa makapila ka beses ang isa ka lalaki nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Biktima ginpatay sa tubang mismo sa iya menor de edad nga bata. Nakatutok John Sala. Nagsugod nga normal kag malinong ang gabi isang pamilya sang pastor kag manunudlo nga si Ayan Clementer sa barangay Mandog, Maasin, Iloilo. Apang gulpi ini nga nangin bangungot para sa pamilya ni Sir Ayan. Suno sa kapulisan nagainsayo sang arnis ang biktima kag ang bata sini nga menor de edad pasado alas 7 sang gabi sang hinali lang nagsulod sa ilabalay ang isa ka lalaki. Ginkilala ini kay alias Jed nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Matiun-tiun pa ginbuno sini sang makapila ka beses ang manunudlo sa tubang mismo sang iya anak. Without apparent reason o na duro pa nga istorya, pinuno niya ini. So, mismo ang iyang bata, naka-witness ang natabuan ng insidente. Wala sang daan nga hiligot-ano ng sospek kag ang biktima. Suno sa kapulisan, nasa laan lang ang biktima. Nag-gather na ito information na ining suspect dili may arat na nga previous nga hiligot-ano o kung may kaaway. Diraman nga lugar, which is adjacent dira sa lugar na sa tingin na tabuan ng insidente. So, ang natanaw natin nga motoigo is daw mistaken identity. Nakaangkon sang pito tanan ka mga pilas tugas ang pagkabuno ang biktima nga gindala pa sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang minor de edad sini nga anak nga nakasaksi sa natabo igapaidalom sa counseling sang MSWDO sang Maasin suno sa kapulisan. Nadakpan ang sospek kag magapangatubang sa kaso nga murder. John Sala, One Western Visayas. Maka-eksperyensya sang inoras nga brownout ang pila ka mga konsumidor sa Western Visayas sini nga weekend. 13 ka oras nga brownout ang magaluntad sa madamo nga kabanwahanan sa idalom sang Ileco 1 buwas. Lakip sa mga maapektuhan ang tanan nga kabanwahanan sa 1st District sang probinsya kag pinapagid ka mga banwa sa 2nd District. Ini ang kaangot sa igapatigayunon nga sang National Grid Corporation of the Philippines nga pag-ilis ang poste sa 69 kV line sini sa Santa Barbara Hamtik Transmission Line. Samtang madulaan man sang supply sang kuryente ang pila ka mga konsumidor sang More Power sa Iloilo City. Magaluntad ang 12 oras nga brownout sa porsyon sang La Paz Feeder 3 nga mag-aapekto sa pila ka mga barangay sa La Paz kag Haro. May kabugusan man nga 1 ka oras nga brownout sa nabilin nga bahin sang La Paz Feeder 3. Apektado man sini ang pila ka barangay sa Haro kag La Paz. Tinutuyo sang power interruption ang pagpang-ilis sang wire, pagpatindog sang mga poste kag pagsaylo sang transformer. Samtang maka-eksperyensya man sang power interruption ang pila ka feeder sang Negros Power buwas September 14. 6 ka oras nga madulaan sa supply sang kuryente ang mga Alihis feeders 1, 3, 5 kag 7. 9 naman ka oras ang power interruption sa Murcia feeders 1 kag 2. Ini ang kaangot sa pagpatigayunon nga testing sang Alihis substation 18 megavolt amperes nga transformer kag hotspot correction. May ipatigayon man nga oil degasification sa Murcia substation 10 megavolt amperes substation. Mapuso mahimo na mabakal sang mga pigado nga pamilya ang 29 pesos kada kilo sang bugas sa Kadiwa Center sang National Irrigation Administration 6 Econia. Subong adlaw ginlunsar ang bagong bayaning magsasaka rice. Ini ang kadiwa ng Pangulo sa niya. Apang hindi tanan ang makabenepisyo sa programa ang mahimo lang ang mabakabakal among mga benepisyaryo sang 4Ps, PWDs pati man mga senior citizen. 1,000 ka bags nga ginabugusan sa 10 ka kilo ang kada bag ang ginparte ni Sir sa reyon. Ginalimatehan man sa 1 lang ka bag ang pwede mabakal tag sa kapersona. Ginalauman nga magpadayon ng programa ilabi na nga nag-umpisa naman ang ani sa humay sa pila ka lugar diri sa Western Visayas. Ginkalipay naman sa mga residente ang 29 pesos kada kilo sa bugas. Bodtuman ka mahal sa gihapon sang presyo sini sa mga merkado. Ote, yade pa na sa panimalay nga ikuan sa mga bata sa mga sa sulod balay na makabulig-bulig man Wala kami nga daan pangita mo. Ti kinanglan kita namon niya. Oo, dako gid nga bulig sa amon.
Mapusa padayon naman ang pagpalapit sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR sa nga bagyo nga may international name nga Bebingka. Sunod sa pag-asa, anuman nga oras subong hapon, on gabi posible ngayara na sa sulod sang PAR ang bagyo kag pagkatawgon sa local name sini nga Ferdy. Hindi ini magdugay sa aton boundary kag posible nga magwa man sang PAR pagkatapos ang pila ka oras. Madubong chance sini nga maglandfall apang pabaskugon sini ang habagat sugod subong asa sa mga masunod nga inadlaw. Base naman sa datos sa Metro Weather, mataas ang chances ng ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras pati man sa Negros Provinces. May heavy to intense rains man nga posibleng magtuga sang baha di gani landslide. Dako man ang posibilidad ng ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Isang patay samtang isang pilason matapos mabungguan sang pribado nga salakyan sa barangay Nalumsan, Carles, Iloilo City. Ginkilala ang napatay kay alias Rhea nga gindala pa sa ospital apang dead on arrival. Kag ang pilason naman si alias J. Ang duha ang lunsay mga college student. Sunod sa Carles MPS, bago lang panaog ang duha sa bus. Kag sang nagtabok sa dalan, ginbungguan sang salakyan nga ginamaneho ni alias Tata. Gilayon man ini nga nagsungka. Ginpaidalom naman sa kustodiya sang Carles Police ang driver. Patay naman ang driver sa isa ka motorsiklo matapos madisgrasya sa barangay Tikod Lapas, Iloilo City. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sini nga nasa puwan lang nga nagakulob sa dalan kag wala na nagahulag. Ginkilala ang driver kay alias Erwin nga padulong kontani sa barangay Baldosa. Sunod sa mga nakasaksi, nagapalumba ang biktima sa isa pagid nga motorsiklo sang nagluntad ang aksidente. Dako pang subject nga si alias Bongbong samtang nakapalagyo naman ang kaupod sini nga si alias Stephen. Sa ginkasang nga drug buy-bust operation sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Boulevard Molo kahapon sang hapon. Sunod sa team leader sang operating team nga si Captain Ryan Inot, naglumpat sa bintana si alias Stephen, rason nga nagapalagyo. Nakuha sang kapulisan ng 55 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos. Na-recover man ang homemade 12-gauge shotgun nga ginapanagiyahan ni alias Stephen. Temporaryo lang nga nagatiner sa balay ni Stephen si alias Bongbong. Ginaaligar nga nagahalin sa barangay Bacau, Mandurriao ang supply sang duha. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, agtang sang 5 katuig nga bata na pilasan matapos nahulog ini sa drainage sa barangay Lapuz, Norte, Lapuz. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Napuno sang dugo ang ulo, kaguyasan ni makatuig nga bata nga si alias Carl matapos ni nahulog sa bukas nga drainage sa barangay Lapuz Norte, Lapuz, Iloilo City, pasado alas 6 Domingo sang gabi. Suno sa iloy sang bata, nagadalagan ini sa guwasang ilabalay kag wala makita ang bukas nga drainage bangod madulom. Nagasunod ang magulang sang biktima. Basta pagkuha sang bata ko sa iya, ang tiil niya, ang ulo niya sa dalom na mo, ang tiil niya sa babaw, ginunos ginasa sang bata ko. Damo siya dugo, may mga pilas pa sa gani diri sa ulo. Hibi na lang sa kay siguro. Oo, kay siguro sakit na ginapilas siya. Gilayon gindala sa ospital ni Juliver ang iya bata para mabulong. Normal man ang resulta sang x-ray sang bata. Suno sa iloy sang bata, marog isa na katuig nga naguba ang tabon sang drainage. Apang suno sa punong barangay, isa ka bulan lang ang nagligad sang ini ang naguba, bangod masami ginaagyan sa mga salakyan. Nangin masako kuno ang punong barangay rason nga wala nila gilayon matakpan ng drainage. Sa pagkato sang news team, ginsementohan na sang barangay ang porson nga nahulugan sang bata. Bangod man sang insidente, plano sang barangay liwat magbutang sang suga sa lugar. Ano na aksyonan na naman sir, ipakayo naman kay para nga way na sa masunod nga madisgrasyable sir. Sa piyak to sir, meto man to ipakayo man to. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Mapusa bilang sabat naman sa problema sa climate change, pati man sa global warming, ginpondohan sa Bacolod City LGU sang 47 million pesos nga pagpatahom sang malapit siyam ka hektarya nga duta sa barangay Alangilan, Bacolod City, himuon ni Tree and Eco Park. Ang site ang nahamtang lang sa tabok sang Alangilan National High School nga sentro man sa nagkalain-lain ni agriculture programs ng Department of Education. Ipahamtang sa Tree Park ang mga gazebo, tents, picnic groves, kag man-made lagoon kung sa diin sarang makapaliwaliwa. Kung mahumana, ginalauman nga mangin bago ini nga tourism attraction sa City of Smiles. Mangin sentro man ini sang environmental education bangod. Pahamtangan ini sang Tree Museum kung sa din matukiban ang mga nagkalain-lain nga sahi sang kahoy. Labi na gid sa mga locals naton, no? May katuwa na gid sila on weekend.
this is a design and build. So may mga adjustment makita nga pwede mahimo. The roads are pretty good, no? Why kag di problema on magsaka ka, meaning very accessible, no? So namin gid dako gining pikto para sa taga Bacolod as well as ang tourism. Magabaton sa bulig pinansyal ang mga himatan sa mga biktima sa pagbungguan ng isang wing van kag cement mixer truck sa barangay Calaboa, Leganés sang Martes. Ini ang kabahin sang areglohan na isang magtimbang nga bahin. Kangot sini na desisyonan man sa mga himata nga hindi na magpasakas ang kaso suno sa Leganés PNP. Matandaan nga gimbawian sang kabuhi ang driver sang mixer truck nga si Fermin Gamarcha Jr. kag ang pahinante sang wing van nga si Nino Miranda. Pilaso naman si Ryan Ramos nga driver sang wing van kag ang isa pa sini kapahinante nga si Jomar Sonza. Sa part sa mga involved injuries, death, sa na-damage na property, may by denying. Mga puso, back-to-back biritaan ang masaksihan subong weekend sa inyo Kapuso Network. Umpisa buwas September 14, isa laban sa lahat ang comebacks ng The Clash Season 6. 24 aspiring singers ang magpasundayag. Clash Masters pa rin, Sanday Julian San Jose kag Raver Cruz. Balik judges man sa The Clash, Sanday Lani Misalucha, Christian Bautista, pati man si Ayay de las Alas. Sa media launch nila kahapon, present man si GMA Network Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth Razonable kag iban pa nga GMA Executives. Boses naman ng bulilit, sa Domingo ang malantaw sa The Voice Kids Philippines. Hosted by Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Main coaches, Sanday Julian San Jose, Billy Crawford, kag SB19 members Tel kag Pablo. Bantayan sila sa Domingo, 7 p.m. sa GMA. Nagluntad ang ginamo sa tunga sa mga pulis kag pumuluyo nga nagaprotesta sa gwa sang building sang Kongreso sang Argentina sa Buenos Aires. Matapos ginpunggan sa mga miyembro sang lower house nga kaalyado ni President Javier Milei ang ginaduso nga pagpasaka sang pensyon. Ang pension hike ang ginpaboran sang 153 ka mga mamalidha kag ginpamatukan sang 87. Apang wala sininilabot ang 2/3 nga boto para ini mapasar. Ang gobyerno sang Argentina ang nagaduso sa mga tikang para mabawi ang tinuig na nga fiscal deficit kag mapatahaw ang mataas nga inflation rate. Isa kadako nga naval drill halin sa Pacific, Baltics kag Caspian Sea ang ginapatigayon sang Russian Navy upod sa mga counterparts ni nagikan sa China. Ginapasakupan sa masobra 400 ka mga barko, 120 ka mga eroplano kag 90,000 ka mga personnel. Ini ang ginakabig pinakadako nga naval drill humalin pa sang tion sa Soviet Union. 15 ka mga pungsod ang ginibitar nga magpasakop sa drills, apang wala man ang mga iniginingadlan ni Russian President Vladimir Putin. Mga puso, nakuha na sang Letran Knights ang 11 sining kadalagan sa NCAA Siglo 1. Sampang ginpatigayon sini nga hapon sa Phil Oil Eco Oil Center ginlutos sang Knights ang JRU Heavy Bombers sa score nga 70-62. Napilian nga best player of the game si John Sherick Estrada nga nakatigayon sang 22 points, 9 rebounds kag 2 assists. Samtang bantayan naman alas 11 buwas sa aga ang sabuwa sa tungasang San Pedro Red Lions kag San Sebastian Golden Stags. Ini ang pagasundan sang hampang sa tungasang Binil Blazers sa EAC General alas 2:30 live sa GTV. Sa karon, nagapanguna sa team standings ang Binil Blazers kag San Sebastian Golden Stags. Nga pareho, nga may duha kadaog kag wala pa sang pierde. Mga kapusong mahimon yung malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita.
Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa padayon nga pagtutok. Ako sa Aidan Prietos, Sirs, happy weekend! Happy weekend, Kapuso Adrian. Kapuso, mag-isa kita kang hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.